Nasabat ng Bureau of Customs ang higit 86 million pesos na halaga ng puslit na pulang sibuyas mula China. Ang detalye sa agenda report ni Hannity. Tinubuan na ng usbong ang karamihan sa mga sibuyas na ito sa loob ng mga container sa Port of Manila. December 2025 pa raw kasi ito pumasok ng bansa nang hindi pa pinapangalan ng importer. Ito ang tumambad sa mga opisyal ng Bureau of Customs at kay Senate Agriculture Committee Chair Kiko Pangilinan nang buksan nila ang 26 containers ng iniwang red onion shipments mula China. Umaabot sa higit 72,000 na sako o halos 650,000 na kilo ng pulang sibuyas ang nasa mga container. Nasa halos 86.7 million ang halaga ng mga ito habang may mahigit 9.6 million na buwis at duties at halos 9 million ang hindi pa nababayaran. Sabi ni Pangilinan, posibleng nagkakaroon ng sobrang pag-aangkat ng sibuyas dahil hindi raw nagtutugma ang supply projections ng Agricultural Department at PSA. Maaari raw itong ikalugi at ikasira ng hanap buhay ng local farmers. Pinaayos ni Senator Kiko Pangilinan ang datos ng Department of Agriculture at iba pang ahensya para raw maiwasan na ang over-importation kagaya nitong sa sibuyas. Kapag hindi raw ito nangyari, posibleng ma-defer ang budget ng DA para sa susunod na taon. Kapag mas maraming sibuyas ang nai-import kaysa sa talagang kailangan, maaaring itago ang mga ito sa cold storage ng ilang buwan. Pagdating ng harvest season, posibleng ilabas ang mga ito kasabay ng ani ng mga lokal na magsasaka. Dahil dumarami ang supply sa merkado, bumabagsak ang presyo at napipilitan ang mga magsasaka na ibenta ng mura ang kanilang ani. Binili mo ng 45 pesos a kilo, pagdating ng 6 na buwan at ilalabas mo, pwede ng 200, 300 pesos a kilo. So sino ang kumikita? Yung nag-import, hindi ba? At yung bumili ng pabarat. Pinaiigti ngayon ng BOC ang mas mahigpit na monitoring sa agri-importation. Bukod sa maayos na supply projection, hinihiling din ni Pangilinan na magkaroon ng joint agreement ang Bureau of Customs at DA sa pag-dispose ng nakukumpiskang agricultural products. Yan ay para maiwasan ang posibleng pagbabalik sa merkado ng mga produktong dapat nang sirain. Inamin ng Customs na wala pa itong sariling condemnation facility at umaasa pa sa private contractors sa pag-handle ng mga ito. Kaya't humihingi pa sila ng tulong ngayon sa Kongreso para makapagpatayo ng pasilidad. Susuriin pa kung ligtas kainin ang mga sibuyas o kung posible bang i-donate din ang mga ito sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao kamakailan. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel.